Yun. Hi, good evening, Coach Vico. Good evening, Francis. Good evening. Welcome sa first episode ng Instagram Live ng Give and Go Show. Ako nga pala si Francis. Ako nga pala si Coach Nico. Dahil ito ang aming first Instagram Live. Usually sa YouTube kami nagla-live, but now we decided to start dito sa Instagram para sa aming followers. Thank you nga pala sa 9,500 plus na followers, Coach Nico. So, congratulations. Paano mo nagawa yan, Francis? Siyempre, grinders tayong dalawa eh, grinders. Tama. Nico, ano yung masasabi mo ngayon? Kamusta anong pag-uusapan nga ng ngayon nating episode dito sa... Bro, playoffs na. Ano pa bang dapat natin pag-usapan kundi yung 8 teams na mga nakapasok? Ano ba yung mga yan, bro? Tama, Sa Western bro. muna tayo. Sa most gusto mag-start, Eastern Conference ba tayo pag-uusapan or Western Conference? Ikaw na pumili. Siyempre, magsimula tayo ng Western Conference para pag-usapan natin yung favorite team na unang-una, LA Clippers. Makakalaban Okay. Dallas Mavericks. Clippers. Ano masasabi mo sa matchup na to, Coach Nico? So ano yan, no? 2-7, tama ba? 7, tama ka dyan. Para sa first round. Sino bang tingin mong mananalo sa dalawang yan? Clippers? Bro, napakalalim ng Clippers. Napakaganda ng bench nila. And yung dalawang star nila, meron ng mga playoffs na experience na medyo marami-rami na. Lalo na si Kawhi Leonard, syempre, nag-champion na siya, no? Defending champion to. Nag-MVP pa ng finals. Tapos si Paul George, mga naka-second round din yata sila. Tama ba? If I'm not mistaken, second round. Tapos yung bench nila, hindi ko lang sure kung nakabalik na ba si Lou Williams? Si Louis Basta napakalalim ng bench nila. So, medyo may hirapan for me lang naman, medyo may hirapan pa yung Mavs. Medyo bata pa sila. Wala pa masyadong playoff experience. Then, second year pa lang ng star player nila. So, ikaw ba, ano masasabi mo sa Mavs? Alin ba yung team na gusto mo dyan sa dalawang yan? Ako kasi, syempre, agree ako sa'yo sa lahat ng sinabi mo. Tama lahat yan. Okay. Pero medyo bitter-bitteran ako dyan kasi si Kawhi, alam mo naman na pagkatapos Okay. yan. Pero, I think besides that fact na nandiyan si Kawhi at si Paul George, which makes them one of the best 1-2 punch talaga na meron ngayon sa NBA. Totoo. Doncic is really a one-generational talent. Yan yung bago kong idol ngayon. As in, super Aba. year pa lang niya. I think na-elevate niya. Nobody expected. I didn't expect this Dallas Mavericks team to make the playoffs naman talaga. So, yan ang ano ko dyan. Yan yung stand ko dyan na I think kaya naman, pero experience-wise, kaya ng Clippers. Pero we'll never know, di ba? Yan naman lagi ang mga inakagandahan ng playoffs niya na lang. Bilog ang bola. Pero may Porzingis naman sila di ba? May kasama pa rin naman. Pero medyo bata pa. Parang for me, hilaw pa. Siguro bigyan pa natin mga 2 season. So, sa bagay, tama. Siguro. Jordan, ilang beses natalo sa Pistons bago siya nag-champion talaga, di ba? There you So, go. yeah, tama. Saka bro, nandito sa stats natin, no? Chinecheck ko yung mga stats, bro. Nasa top 3 ng rebound ang Clippers. Top 4 ng points per games. Hinahanap ko yung yung Dallas. Doon sa points per game pala, no? Nasa top 3 sila. So, naglalaban top 3 and top 4 yung Dallas saka yung Clippers. So, mukhang maramihang score yung mangyayari dyan. So, high scoring game yan. Number 1 free throw made siguro dahil kay Luka Magic, kaya napakaraming free throw ng Dallas. So, marami rin palang rebounds yung Dallas, bro. So, top 4 naman sila sa rebounds per game. So,
Magkadikit pala to pala magkadikit naman pala sila. So, sige. Tingnan natin. Mukhang magandang laban pala dyan. Hindi ko ina-expect na ganun sila magkadikit sa mga stats. So, Ikaw, tingin mo. sa tingin mo. Sige. Ako, tingin ko, honest assessment, gusto ko manalo Mavericks, pero I see this going until 6 games. 4-2 LA Clippers. Ikaw, anong tingin mo? Mismo. Clippers din, 6 games mismo. Okay. Ah, Okay. Hindi darating ng 7 to. Hindi darating. Masyadong gagawa ng paraan ni Kawhi sa ni Paul George. May hirapan yung mga bata. Pero, So next, ano pa pag-usapan natin dyan, bro? May sasabihin ka ba? tingin ko lang din na, pero ang magpapabago ngayong playoffs na to, kailangan natin isipin at tandaan na walang home court advantage ngayon sa playoffs. Oo nga, no? So, Game 2, wala ngayon lahat yan, di ba? ano? So, para saan yung yung number 2 ng Oo nga, no? Oo nga, Yeah. no? Okay. Pero tignan natin. So, nakabase yan lahat sa skills. So, tignan natin kung paano dadalhin ng laban na to. Pero besides that fact, kahit wala yung X factor ng home court, like, I still stick with my 4-2 assessment. Na 6 games, Clippers will take it. Yeah, ako rin. Clippers ako. Sino bang 6-man pala ng Dallas? Meron ba silang player na magaling sa bench para kasing wala akong kilala? Walang totally nag-stand out sa bench nila. More like team effort talaga sila lang kung anong ginagawa nila. So, yun yung ko dyan. Si Powell, yung sentrong magaling na laging nakaka-alley play ni Luka. Tapos on the other side naman, yung Clippers may Harrell, may Beverly. So medyo mas malalim sila. Napakagaling pa naman. Napakadami. Nasa kanila pa si Jackson, no? Nasa kanila pa si Jackson. Sino Jackson? Si Michael Jackson. Hanapin ko yan, bro. Alam ko meron silang... So, yun. Babasahin ko yung rosters, ha. So, Paul George. Nasa kanila pa pala si Noah ngayon. Patrick Beverly, Marcus Morris, Lou Williams, Reggie Jackson, bro. Pinagsamang Reggie Miller saka Michael Jackson. So, sobrang galing nito. So, napakalalim. Hindi ko pa nasasabi si Zubac. Yung sentro na bata pa na magaling na rin, dating Cleveland. Yung ninakaw nila sa Lakers nang walang kwenta. Grabe naman makanakaw. Pero yun, di ba? So, napakaganda ng lineup. So, hindi pa yata kaya ng Dallas. Hanapin ko nga yung Dallas na roster para naman to be fair. May Seth Curry naman sila, may Barea, Tim Hardaway Jr. So yun. Kaso lang yung Dwight Powell nga Uy, may Boban, bro. Si Boban. X-Factor yan, bro. Yan. May X-Factor pala sila. Ano bang height nito? Sobrang tangkad nito eh. Hindi na to tumatalon eh. 2 meters, bro. Yung height niya. 2 Alam ko, 7 foot 3 inches yata si Boban. Tapos parang sobrang haba ng kamay niya. May picture siya dito. So yun. Okay. Yun lang naman ang masasabi ko sa Clippers ako dyan. Next game, bro. Pero magandang matchup kasi magkakalapit sila sa stats. Tama. Okay. Ito, next time. So if we going up the chart na ngayon, going up, nandiyan ang number 3 at number 6, ang Denver Nuggets at saka ang Utah Jazz. Yan, anong masasabi mo dyan? Medyo dikit yan para sa akin eh. Wala akong matalagang favorite sa kanilang dalawa. Anong tingin mo dyan? Anong masasabi mo? Ang masasabi ko lang, magiging dikit yan dahil
injured yung mga players ng Denver, yung mga guards nila. Wala yung dalawang magaling nilang guard na si Harris saka si Jamal Murray. Oh, hindi ko alam kung kailan ba kailan ba sila babalik. Pero magaling yung Michael Porter Jr. Yes. Napapansin mo ba siya? Napapanood ko yung mga highlights na para siyang para siyang sino bang laro? Para siyang Harden in the making yung pag napapanood ko siya, parang gano'n eh. So, Actually, si Michael Porter Jr., nung batch niya, sa draft pick niya, matagal na dapat consensus number 1 pick yan. Pero nung year na dapat na draft year niya, nagkaroon siya ng injury sa back niya. So yung back injury, sideline siya at sinasabi na usually yung injury na yon hindi daw makaka-recover. So actually, bumagsak siya from consensus number 1 pick, bumagsak siya sa draft rankings na. Totoo ba yun? Totoong aso ba yung hinahawakan mo? O stamp to? Nakala ko totoo ba yun? Okay. Ang ingay kasi, sorry, nadidistract niya ako. So, anong pang 6th siya? Sorry, ano sa'yo? So, bumagsak siya, umabot siya, na-draft siya ng Nuggets. Parang, nakalimutan ko lang kung number 14. Basta from consensus number 1, bumagsak siya. So, marami talaga siyang, kumbaga, prior to the injury, 14 tama ba? So, prior to the injury, talaga siya? Siya yung consensus number 1 pick. Talagang halimaw maglaro yan, Brad. So, ngayon, yung gamble nila, yung risk na yan, nag-pay off. Kasi ngayon, gumaling na siya, pinapakita niya yung talent. So, X-factor talaga yan si Michael Porter. Tapos, yung isa rin nilang draft pick, bro, si Bol Bol, na anak ni Manute Bol, na 44th pick. Ang galing din. Pero, hindi ko pa alam, masyado pa tong bata rin, no? So, titignan natin. Medyo, though walang home court advantage, medyo mas physical ang laro pag playoff, di ba? So, medyo magaan siya. Makikita natin kung magagawa niya pa yung mga post moves niya nung season. Kung madadala niya ba sa playoffs yan. Pero anyway, meron naman pa rin silang Jeremy Grant sa si Mason Plumlee. Malakas to. Actually sila bro yung yung nagtotol lineup. May tall ball. Tall ball, di ba? Uso na ngayon small ball. Sila yun eh. Kasi nilalagay nila sa point guard si Nikola Jovic. Ano to? Basta yan. Si Nikola, yung yung all-star nila. Tapos, ginagawa nilang shooting guard si Grant. 6'7" din to, bro. Malaki din. Okay. Tapos, si Bol Bol, na 7'2", 7'1", small forward. Mason Plumlee yung sentro nila, power forward nila. Baka nakakalimutan mo, bro, si Millsap. Yun yung power forward nila. Oh. Dating all-star, gusto ko yung laro niya ni Paul Millsap. Although medyo matanda na siya, medyo hindi na ganun kagaling. Pero, merong tira sa labas, napakagaling na inside scorer. So, okay pa rin naman siya na power forward. So, napakalalaki ng lineup. Hindi ko lang alam kung kakayanin nila yung bilis ng playoff. Kung mag-work ba yung tall ball nila. Kasi masyadong uso yung small ball. Pero, tignan natin si Bol Bol for me si Bol Bol yung parang magdadala ng small ball eh. Kasi kahit pa paano si Nikola Jovic. Jokic, yan. Nikola Jokic, mabilis pa rin siya eh. So, and si Paul Millsap, mabilis pa rin. Parang si Bol Bol yung nababagalan ko dun sa laro. So, kung magiging mabilis yung lateral movement niya, kasi, syempre, maraming pick and roll, di ba? Na sa, ngayon, sa laro. Kung kaya niya mag-slide dun sa mga mabibilis na point guard, kung kaya niyang makahabol pa rin sa mga mabibilis na point guard, syempre, magsiswitch siya, di ba? So, pag nag-switch siya, kaya niya bang makahabol pa rin sa mga mga Russell Westbrook, sa mga James Harden na mahilig sa di ba, sa pick and roll. So pag sino ang kalaban ulit, bro?
Sorry. Ang kalaban ng Denver is the number 6 seed, Jazz, ang di Utah ba? Jazz. So, Utah. so yun. Ang point guard niyan ngayon, sino ba ang point guard niya ngayon? Ang kilala ko lang dyan, The Donovan Mitchell yan, si si Spida. Mitchell, si ano eh, si, Sure. oh, pero bro, nandiyan si Jordan Clarkson. So, kung kaya niya ba makahabol dyan? Toy Pride. Ha? Toy Pride. Jordan Clark. Pinoy yan, bro. Pinoy yan. Tapos si Donovan Mitchell na magaling naman talaga. Upcoming star. So, pero dito ba, bro, sino ang parang ni-root mo, ang parang bet mo dito sa dalawang labanan na to? Siyempre, sa seeding, favorites ang Denver. Kaya sila third seed. Pero dahil nga sa mga injuries na meron sila, which malaki yun, ngayon kung tall ball ang gagawin, depende kasi kung anong strategy ang gagawin nila. Kung Okay. magto-tall ball sila, at kung may, depende kaya mo sa effectiveness ng gagawin nila, Mhm. medyo ako nakikita ko dyan, malaki ang chance ng underdog na Utah Jazz na manalo ng series. Kasi mas kilala nila yung isa't isa. Kumbaga yung chemistry nila, May si punto. Gobert, May punto, Shit. may punto. yung English, alam na nila yung ginagawa, alam na nila yung dapat na style. So, depende yun sa adjustments. Pero kagaya na mention mo, yung tall ball versus small ball, I think eventually, the next phase after nitong small ball lineups, the next phase is tall ball eh. Kaya lang naman naging successful ang small ball in the prior years. Kasi skilled yung mga players na yun. Kumbaga, imagine mo, si Iguodala center mo. Si Iguodala yung tumatakbo. Marunong mag-tres, mabilis. Kaya niyang Tama. tumakbo. Ngayon, kung ang tall ball, kagaya ni Ball Ball, kasi marami ng future ng mga 7-footer, kagaya ngayon si Ball Ball. Kasi hindi ko alam kung kilala mo si Claxton ng New Jersey Nets, yung second round pick nila. 7-footer din yun. Kung maglaro Talaga? yun, so, Wow. hindi ko sinasabing kasing halimaw ni KD, pero yung ganong style na kaya ng press, kaya ng bola. So, yun ang nakita ko future. So, may edge sila dyan kung if they can make it work. Pero kung if we're gonna put a number between these two, just by looking at it, I think the Jazz can do Game 7. Oh. Ganon. Stats tayo, bro. Stats tayo muna. Kasi, number 1 sa 3-point percentage ang Utah Jazz. Okay? Ang Denver Nuggets pero, dahil nga siguro kay Jokic, number 4 sila sa assist. Okay, so, umiikot talaga yung bola dito sa Denver Nuggets. So, yun yung mga nasa top 5 sila na stats. So, dun sa dalawang yon. May punto ka dun, bro, sa sinasabi mong yung Utah Jazz, mas matagal silang magkasama. Sila pa rin almost except yung point guard. Now, ang dating point guard yata nila si di ba? Conley. Oo. Tama, di ba? So ngayon, ang nagdadala lagi ng bola si Joe Ingles. Ang nakikita ko parang nagiging playmaker nila sa si Mitchell. So, though magkakasama na to dati, magkakasama rin dati, baka nakakalimutan mo, magkakasama pa rin yung Denver, bro. Sila pa rin yun. Injured lang yung core nila. Kaya doon medyo magkakaroon ng problema. Mga bago pa lang to eh. Di ba? So, sa tingin ko, for me, Jazz sa 7 games. Well, gusto ko yung mga 4v4v mo, ha? Gusto ko mga banatan. Sabi nito 7 games daw. Oh, 7 games daw. So, sa tingin ko sa 7 games, pwede. Jazz para sa akin, Jazz yung lalabas dito. Kung hindi, makakabalik. Game 7, ha? Ayos yan. Dito. Parehas tayo dito. Kung hindi makakabalik yung guards ng Denver. And, ang tanong pa dyan, kung makabalik ba sila, 100% ba sila? Diba? Kasi, coming from injury, parang ang hirap naman yata makabalik ka agad niya na 100% ka, diba? So,
Jazz tayo dito. Parehas tayo sa wakas. Sa tagal-tagal nating pagkakaibigan, isa to sa mga unang parehas tayo. So brother, alin yung next na teams diyan? Ay may gusto ka pa bang sabihin pala ipunto sa Jazz and Wala na. Natukoy mo na rin lahat ng mga gusto kong points. So, proceed tayo pare dun sa susunod. I think sabi nga nila, di ba, na ang NBA daw para daw telenovela yan. May drama ring halo. At itong susunod na match, I think ito may drama to. Number 4 seed versus number 5 seed. Number 4, Houston Rockets versus number 5, OKC Thunder. Kaya pala yung drama. Kaya pala may drama. Okay, gets ko yung sinasabi mo. Meron ba talaga na drama pero dun sa dalawa? Kay Chris Paul. Pero parang parang meron may mga naririnig ako. Tapos parang gustong patunayan ni Chris Paul na kaya niyang dalhin hanggang Western Finals itong Oklahoma, 'di ba? Kahit ang katulong niya lang sa tingin ko, ang parang katulong niya lang, pinakakatulong niya si Adams. Tama. Tingnan natin yung lineup nila pero titignan ko muna yung lineup nila. So ito yung lineup nila. Ay, nandito naman pala si Dennis Schroeder. So, saka si Danilo Gallinari. Kaya naman. Okay naman pala yung lineup nila, bro. Okay pa rin. Tama. Pero actually, parang sige. Ikaw muna, bro. Ay, hindi. Actually, the Houston at saka Thunder, on paper kasi mukhang ang Houston mukhang mismatch lumalabas against Thunder. Everybody started to doubt OKC Thunders naman from the start. Kasi nga, sino ba yung magdadala ng team? Sure. What I think is talagang pagdating sa Houston versus tandaan natin yung bad blood between James Harden at saka kay James Harden tsaka kay Chris Paul. Kaya nga napili ng Rockets i-separate yung dalawa kasi hindi sila magkasundo. So we don't really know what happened behind the scenes. Pero talagang ang maano ko lang dyan sa OKC versus Rockets, Chris Paul is really gonna be out for revenge. Gusto niya patunayan siguro na kaya niya ang Rockets. Ang kabaliktaran naman ng Denver na sinasabing tall ball, ito naman ang Rockets yung definition ng small ball. Bilang sentro, 6'7" lang si yung center niya, dating taga-Raptors. Hanapin natin. 6'7" lang siya. So, ngayon, Covington. Robert Covington. Yan, si Jeff Green. Hindi Jeffrey. Guard lang yun guard forward yun 6'7" or 6'6". Danuel House. Hindi rin. Pero pwede rin role na yan Sino ba sa kanila? Si PJ Tucker. Oo nga, okay. Bro, 6'5" siya Hindi siya 6'7". 6'5" pa siya, bro. Totoo. Ang 6'7" na sinasabi mo, si Covington. Tapos, though kinuha na nila si Jeff Green, medyo mas matangkad to mga 6'9". So, dating power forward naman to. So, ito, medyo, yun na yung pinakamatangkad. Jeff Green. May nagko-comment pala, nakalagay doon, what do you think about the match between Lakers and the Blazers, you guys? Actually, yun na yung next na pag-uusapan namin. So, Challenge 15, yun ang next na itatackle natin. So, standby ka. Masagot ni Coach Nico, the expert yan. Okay. So, balik tayo, bro. Doon sa Oklahoma, sa dalawang to, sa tingin ko pero, mananalo pa rin yung Houston. For me, masyado yung firepower ng dalawang dalawang star player nila. Uy, baka nakakalimutan mo.
Oh. I don't mean to cut you, bro. Pero tandaan mo na si Westbrook wala sa first round. Ha? Injured si Westbrook ngayong Oh. first round. Baka May miss- mapaganda pa. Baka mapaganda pa. Hindi na, joke lang. Gusto ko si Westbrook, bro, ah. Intense, talagang all out. Though hindi ko gusto yung play ng Houston, hindi ko gusto yung, paano ba to, system nila na masyadong offense and masyadong matagal yung bola, maraming isolation. Hindi ko gusto yan eh. By the way, guys, Francis, ang favorite kong team Spurs, wherein laging umiikot yung bola na hindi nakapasok dito sa playoffs. Ayaw ko nung sistema nila na 3 points and 3 points. Pero for me, sa tingin ko, makakapasok sila. Mananalo sila dito sa first round. Okay. Yun yung malungkot. Against Oklahoma. Ano? Ilang games? Sa tingin ko, 6 lang to. 6 games. Mananalo pa rin, bro. Ang Oklahoma, malakas pa rin sila. Ang maganda sa Oklahoma kasi, bro, umiikot yung bolang sobra. Okay? Tignan ko nga. Wait lang, bro. Titignan ko baka nasa assist per game ang Oklahoma. Wala naman. So, yun. Ano kaya meron sila sa top 5? Wala eh. Steals per games, yung Houston Rockets, top 3. 3 points made, obviously, top 2. Asan pa? Meron pa ba sa top 5? And points per game, kasi nga napaka-offensive-minded nila. Nasaan sila? Nasa top 2 red. Diba? So, pero sa tingin ko hanggang for me ulit, okay lang ba mag-for me? For me ulit, hanggang round 2 lang sila. Sana. Kasi papasok ng Rockets, matatalo na lang ang Thunder, pero ma-out sila ng second round. Mismo. Yan ang sa akin. Ikaw, bro, ano mo dyan? Take So, mo. fearless forecast mo. Advance, pati round 2. Maraming mambaba sa akin, bro. Maraming mambaba sa akin, mga ano ni Harden. Hindi. I'll go against the grind, the run. So I'll go against my better judgment just because si Steven Adams, talagang gusto ko si Steven Adams, napaka-humble niya. Yeah. Talk it out mula nung time ni Westbrook and whatsoever. I think because of when it comes to chemistry-wise, I think mas okay ang OKC Thunder. I see them winning 4 games to 2. Wow! So, I think they're going to be one of my dark horses. Dapat sinusulat ko yan. Parang, kasi syempre, akin, isa pa magagawa yun ni Chris Paul ngayon. Meron kasi siyang chip sa kanyang shoulder ngayon eh. Kumbaga parang mismo. Wala kang kwenta. At tandaan mo, nung time na tinrade sa Thunder, sinasabi nila na ito daw si Chris Paul, washed up na. Pero tignan mo ngayon, nadala niya sa playoffs ang OKC. Nobody I didn't expect that. Na-expect mo ba? Lalo na ako. So, I think napakalakas kasi, bro, ng West, tapos isa sila sa malalakas. Tama. So, and to be honest with you, like, ako, Laker guy ako. Like I said, I mean, tama si LeBron, nung unang lumipat si LeBron sa West last year, the past years, nung wala pa si AD, hindi man lang nadala ni LeBron ang Lakers sa playoffs. Ito si Chris Paul, nilagay mo sa isang team na ang kasama si Shai Alexander, kasama si Steven Adams. Madadala niya, number 5 seed pa. So, my God. So, that says a lot na hindi basta biro yung nagawa nitong si Chris Paul pagdating sa OKC Thunders. Oo nga, tama. Sinecheck ko yung lineup nila, no? Magaling na rin si Nerlens Noel ngayon, bro, eh. Nakikita ko parang nag-improve siya dito kasama si Chris Paul. Iba talagang bagay pag may malaking bagay talaga pag may point guard kang hindi bakaw, Russell Westbrook. Na katulad ni Chris Paul.
Russell Westbrook. Ganon. Kasi katulad ko, center ako, power forward ako, medyo nagre-rely din ako minsan sa mga drop pass ng point guard. Sa ako, kung may point guard kang Chris Paul na talagang unselfish, nagkaka-confidence ka eh. Yung Nerlens Noel, wala na yan dati eh. Hindi ko na yan nakikita eh. Ngayon, nakikita ko sa highlights, dakdak ng dakdak. Diba? So, nag-improve sila. Actually, ang dami nag-improve. Tidbit lang ha, pandagdag na tidbit lang dyan kay Nerlens Noel. Ang laki siguro nung pagsisisi ni Nerlens Noel na tinanggihan niya yung offer ng Mavericks sa kanya dati. Na parang in-offer siya ng 4 years, 80 million ba yun? $80 million. Bakit? Tapos tinanggihan niya kasi dapat daw max player daw siya. Narinig ko na yun. Tapos ngayon, ano na lang siya, parang ang ano na lang niya ngayon is, how dyan? Role player. Parang minimum lang. So, okay. so anyway, little tidbit lang yun na ano. Okay naman siya ngayon. Mukhang masaya naman siya. Nakangiti nga siya doon sa picture. Eh. Kailangan bumawi siya. Ano? Kailangan niyang bumawi, kailangan niyang mag-cash in. Kawawa naman siya. Oo. So ikaw pala bro, Oklahoma ka. Ako bro, gusto ko yung laro ng Oklahoma. Pero sa tingin ko kukunin pa rin to ng Houston. Gusto kong patunayan, gusto ko ng medyo underdog eh. Maganda, alam mo yung parang pang ano yan eh, pang movie. Yung nananalo yung underdog. Gusto ko sana, pero sa tingin ko, kahit ayaw ko man, wait. Sabi mo, hindi makakalaro si Russell Westbrook. Westbrook sa first round. Kaya talaga mangyayari na Chris Paul versus James Harden. Alam natin team game to. Pero Chris Paul and James Harden na magduduwa kasi wala si Westbrook. Papalitan ko yung sinabi ko kanina. Pwede ko bang palitan? Pero same team, mananalo pa rin ang Houston. Mas marami pa rin silang mga players and sobra yung firepower nila. Meron silang MVP. 7 games, Houston. Wow! So, abot ng 7 games, Houston. 7. Okay, ayos yan. Magandang ano yan. 36 lang, di ba? Ngayon, 7 games. Bro, dapat nagpupustahan tayo nito, 5 piso. Kung sino yung mga naka-record to, papanoorin ko to ulit, titignan natin kung sinong mga tumambang hula sa atin, di ba? Ang mga prediction natin, pagdating ng round 2 na episode natin, tignan natin kung ano yung mga tumama natin. Tapos, di ba? Ayan. Sige. Gawin natin yan. Yeah. So may idadagdag ka pa ba sa dito sa match-up na tong dalawang to? Wala na. Wala na dyan. Tsaka huwag na nating patagalin kasi syempre kanyang kaninang nagtanong. Naghihintay siya mula kanina nung si Challenge 15. Kanina pa nagtatanong niya ng coach nito kung sino bang mananalo ang tingin natin between. Yan. Oh my God. Sige. I-open mo na yan. Sino ba ang maglalaban, bro? Ang maglalaban, first seed, LA Lakers versus the king of the bubble play-in tournament na si Damian Lillard, 8th seed na Portland Trail Blazers. Perfect. Sobrang hot nito, bro. Sobrang init ng labanan na to. May nararamdaman ako eh. Meron akong naaamoy na upset. Upset? Wow. Tignan natin. Yeah? May naaamoy ako eh. Parang kung madadala ni McCollum yung katulad ng last game sa play-in, yung ganun ka-clutch, ganun ka parang unstoppable siya. Napanood mo ba yung play-in pala, bro? First time na play-in ng NBA. Napanood mo ba? Oh, ganda. Just si Ja Morant. Grabe. Pag-usapan natin, bro, yung mga awards soon, pero mukhang kilala na natin yung Rookie of the Year. Sobrang naman nun. Sobrang lupit ni Ja Morant. Anyway, balik tayo dun sa laban na yun. Sobrang lupit din ni Damian Lillard sa kanya. Ay, bro, baka nakakalimutan mo si Carmelo. Okay, so
kung tinitignan ko yung lineup ng Lakers, ang lalakas nila. gusto ko may mangyaring upset eh. Gusto ko may mangyaring upset, pero bigla nung tinignan ko, medyo natakot ako bigla. Shit. Baka walang mangyaring upset. Baka ikaw ang ma-upset. Baka ako ang ma-upset. Though, bro, recently, pag playoff, si Anthony Davis, si AD, para raw siyang nagso-choke. Narinig mo na ba yan? Nagigiraw siyang masyadong passive. Nung laban ba ng Clippers yon, parang ilang points lang siya ng fourth quarter, bigla siyang nawala. Okay, di ba? So, maraming games dito sa bubble na parang medyo nawala siya bigla ng fourth quarter. Okay, so, though, kung titignan, wala makakabantay sa kanya, bro. Pag naging, aggressive, sino sa tingin mo babantay dyan, di ba? Ang sa tingin ko, ang hirap, napakabilis, napakahaba, napaka-skillful, may 3 points, kahit saan mo dalhin. Bro, yung 3 points pa niya, parang nag-improve pa ng parang 10 times. Sobra naman yun. Parang napaka-unfair. Hindi mo na masusupal to eh. Parang Durant yung 3 points niya eh. Parang, so yun. Pero, passive siya. So, kung maging passive ito, nakakaamoy ako ng upset. Kung maging passive ulit, si AD. Ikaw, ano bang take mo dito? Alam ko, favorite mo kasi si LeBron eh. Kung titignan niyo yung episode 1 natin, talaga namang love na love natin yung si LeBron, pare. Hindi, loko lang. Kaya ako, alam mo naman na... maraming LeBron fan. Oo, tama. Welcome naman lahat dito. Wala tayong, na-outcast dito. So, yun yung natin. So, ngayon, for me, Lakers versus Portland. Kagaya ng on paper pa lang, kitang-kita mo na napaka-star-studded ng LA Lakers. Parang, Javal Magui, backup center nila, Dwight Howard, backup center nila. Favorite ko si AC, Alex Caruso, na sobrang nag-improve yung game. Kinuha pa nila si J.R. Smith bago... Bro, wait. Nandito pala si Ate Takumpo eh. Kapatid, tama, si Tanasi. Kapatid lang ba to? Kala ko nakuha na rin nila si Yanis. Ayaw ka kamukha eh. Kala ko ito yun eh. Hindi pala to. Tama ka bro, malakas naman talaga. Spell mo nga yan, Antetokounmpo na yan. Spell mo nga. Yung Yanis nga bro, hindi ko ma-spell eh. Huwag natin pag-usapan yung spelling bro. Pero bro, si Markieff Morris sa kanila. So, everything on paper, mismatch talaga ang Portland. Ang masasabi ko lang, it's always nice, ito yung factor na sinabi mo kanina, it's always nice na magkaroon ng underdog na Portland, yung underdog against Lakers. Ang gandang makita nun. Pero, tandaan natin na on a similar situation a few years back, itong Trailblazers, na match up din sila sa isa pang juggernaut. Parang underdog sila ng Warriors ng mga time na yon. At nasa-shut off talaga. I mean, si Damian, hindi mo may pigilan yan, pero malilimit mo siya. And I think now, when worst comes to worst, let's say mainit kagaya ni si McCollum, mainit siya nung last game. Or si Lillard, mainit na isang game. Hindi ako magtataka o magugulat na biglang i-cover ni LeBron James kung sino man sa kanila yung mainit ng time na yon. At magiging mismatch yun. I think it's more on there's a lot to lose pagdating kina LeBron James at Anthony Davis kasi napakalaking mismatch. Pero there's a lot to gain from Damian Lillard if he upsets the LA Lakers. Hindi natin ba-brush off yun? Nakita natin yan, kagaya ng Lakers versus Pistons how many years back, nananalo sila Billups, nag-champion sila. Against Kobe, Shaq, Karl Malone, Gary Payton, yun yung lumang-lumang lineup. So, Legends. Anything is possible, bro, but I call it 4-1 Lakers. Wow. That's my fearless forecast.
Nung nakita ko Sabi kasi yung for you. So, my personal take here. My personal take. Bro, nung nakita ko si Avery Bradley, kasi Okay. ginagamit ko to sa ano sa 2K. May Wait, defensive icon to eh. Wala siya. Hindi makakalaro to? Wala. Lumabas. Ah, okay. So, sino sa tingin mo magde-defend dun sa dalawang napakalupit na guards ng Portland? I don't Kasi think na kaya. Sige. Sige. Ikaw muna. Sige bro, ikaw muna. Tingnan ko Quick answer mo. I think from time to time babantayan ni LeBron si Damian Lillard. Pero hindi the whole game. Kasi kailangan i-preserve din niya yung stamina niya. Siyempre sa age ni LeBron. Pero kung babantay, most of the game, nakikita ko na i-handle ni J.R. Smith or ni Alex Caruso tong either si CJ McCollum or si Damian Lillard. Okay. Kasi kay LeBron, kung makakapaglaro ba to si Trevor Ariza? Yan ang hindi natin alam. Hindi mo sure. Pero magaling na defender yan. Kung makakapaglaro yan and mache-check niya, although hindi mo naman talaga totally mache-check yung hari, si King James. Pero mapagod niya lang to, masira niya yung diskarte. Kasi baka, most probably alam mo naman bro, na si LeBron James ang #1 assist leader. Diba? So kung magugulo mo yung playmaking niya, kahit pa paano magulo mo yung offense ng malaking bagay. Kung magugulo ni Trevor Ariza. So, kasi sa tingin ko, kay Damian Lillard, personal take, walang makakabantay pre kay Dame sa Lakers kung wala si Avery Bradley. So, yun. Kay McCollum, si CJ McCollum, kaya to ni J.R. Smith. Okay? Alex Caruso, medyo mahihirapan siya kay Lillard. Pero tingnan natin. Take ko lang, sa akin lang naman yun. Okay? Malakas sana si Nurkic eh. Malakas sana yung sentro nila, kaso lang napakalakas ng sentro ng Lakers. Bro, hahaba to. So, iniisip ko 6 games, Lakers, pero aabot ng 6 games. Gusto ko lang bro magkaroon ng upset, pero Lakers pa rin in 6 games. Yun yung take ko dyan. Okay. So, meron ka pa bang sasabihin? Sa Western? Sa Western, Lakers, Portland. Wala na. I think that's it for me. Ikaw 4 games, di ba? 5 games sa'yo, no? Ako, Lakers. 4-1. Lakers 4-1, so 5 games. So, tandaan mo ha. So, bro, may tanong ako. So, sino sa tingin mo ang lalabas magiging Western champion? Mabigat yan. Pero, I will stick with my prediction na Clippers versus Lakers is gonna be a battle for Los Angeles. Bro, hindi mo sinagot yung tanong ko. Sinong magcha-champion? Magpupustahan tayo dito, 5 piso to. Sinong magcha-champion sa West? Lakers. Lakers. Clippers ako. Clippers ako. Siguro dapat meron tayong isang episode na pag-uusapan natin yung mga magcha-champion, yung mga maglalaban for Eastern Championship sa Western Championship, di ba? So tingin ko dapat meron tayong isang niyan. Tama ba, bro? Tama. Gawin natin yan. Okay, gawin natin yan. Pero mag-Eastern na ba tayo o may gusto ka pang sabihin sa West? Actually, kung gusto mo, since itong buong West natin, inabot na tayo ng 45 minutes. Gusto mong gawin natin separately yung Eastern Conference?
Mas maganda bro, mas maganda. Kasi 40 minutes lang kasi kakain na ako. Hindi, magkakape na ako para makatulog. Magkakape para makatulog. Hindi. Mas Grabe. maganda para hindi tayo magmadali. Kasi kung pag magmamadali tayo, relax tayo pag-usapan yung East. Tama. Tama ka. Sa tingin ko. Na, ayoko namang isipin natin, Brad, na talagang minamaliit natin ang East. Napapadaliin natin. Tatandaan natin, ang defending champions. East. Shout out lang kasi from the first minute that we were broadcasting, meron tayong isang talagang nag-view with us that's still here for almost 50 minutes now. Nandyan si Osboy Villarosa. Na Hi, kanina Osborne Villarosa. Oh, ano mo yan? Ano mo yan? I, I need to give props kasi talagang champion ba naman last year are the Toronto Raptors. So sila talaga ang champion, reigning and defending. So we have to give them that respect. And so far, they are actually the number 2 seed sa East without Kawhi Leonard. So magandang ano yan. Maganda. Punto ka dyan. Punto ka dyan. Kasama natin ang Eastern Conference. Pagbalik natin sa second part para i-wrap up muna natin to sa Western Conference. Okay ba yan? Okay na okay sa akin, pare. Okay. So, kailan ba yan, bro? Kailan ba yan? Next weekend ba nila i-expect yung next na pag-live natin? Yung sa second episode, we do this weekly, everyone. Paiba-iba lang kami kasi today was the first time na we did it on Instagram Live. Kasi we want to show appreciation dun sa 9,000 followers natin. Usually we do this kasi on our YouTube channel. We do that. So now we're trying to touch base with that. And also para rin ano. And then kung di nyo rin alam, yan din si Coach Nico is a very well-known Uy! talagang wellness coach, fitness coach. Talagang ano yan. You can check him out on YouTube. Medyo, ikaw na mag-plug. Ikaw na mag-plug, pare. Wag na. Hindi ako well-known, pero sa mga gusto rin ma-check nga yung ano ko, yung aking YouTube channel, medyo macho po. Please mag-subscribe kayo. Please, parang awa nyo na. Kailangan ko ng subscribers. Mag-subscribe kayo. And sa dito mag-like din kayo and mag-comment din kayo. I-re-broadcast din namin ito sa YouTube channel namin. May YouTube channel na tayo, Francis. Yeah, meron. Meron tayong YouTube channel. So, i-re-broadcast namin ito doon. Pwede kayo pa rin mag-comment doon. And kung may question kayo and kung meron kayong next videos na request na gusto nyong pag-usapan natin, pwede nyo i-comment doon. Tama ba, Francis? Tama. So here, I love how interactive it was. Earlier, nagkakaroon lang ng technical difficulties yata, kaya wala mga comments na pumapasok. Pero when comments were coming in, nakakatuwa naman na merong participation. People saying hello sa mga hindi namin nag-greet, na nag-hi, nag-wave. Thank you for joining our channel. Thank you for joining our live feed. And kung may maisip pa kayong topics, we'll do shout-outs kung sino nagtanong ng question na to, kagaya nung kanina. So yeah, here, we want to make the show more interactive with you guys. The more the better, di ba? Parang kung may point din kayo, dating sa point, I think, kung mag-agree si Nico, I think agree naman siya. Kung talaga may point kayo, may kuro-kuro kayo about something, maybe we can add you up saglit habang naka-live din kayo. Good idea, bro. Good idea. Napakaganda. Yeah. So we'll see how it goes. Okay? Okay. Sige, bro. So, yun lang tayo ngayon. That's all for today. Gulo. Saan yung aso ko? Sorry. Ikaw, ha? Ha? Nagkakape niya, ha? Hyper ka na. Hyper na ako. Wala pa akong kape. Okay, mawawala yung aso namin. So, guys, hahanapin ko na yung aso namin. Francis, aalis na ako. Okay? So, sa mga NBA fans dyan, i-follow nyo yung Instagram namin. Sa kung gusto nyo ng mga ganitong content, i-follow nyo na yung Instagram namin. And please, mag-subscribe din kayo sa YouTube channel namin. Bro, anong YouTube channel natin?
YouTube channel natin is Give and Go Show PH. So just follow us, subscribe to get more content. Lahat to, i-upload din natin to sa YouTube. So mas maganda yan kung may participation kayo, lalabas din kayo doon. So you'll be there too. Okay. Okay, Francis, guys, mauna na ako. Hanapin ko na yung aso ko na wala bigla. Bye-bye, Francis. I'm Bye-bye. out. Take care, brother.